Gumulong na ang oral arguments ng Korte Suprema para sa petisyon ni Senator Grace Poe na kumukwestiyon sa desisyon ng COMELEC na kanselahin ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. At kabilang sa mga hinimay ang pagsukuno ni Poe sa kanyang Filipino citizenship at ang issue sa kanyang residency. Saksi si Julius Segovia. Hindi pinayagan ng mga pulis na makalapit sa harap ng Korte Suprema ang mga taga-suporta ni Senator Grace Poe. Dahil pansamantalang isinara ang kalye ng Padre Faura, napilitan na ring maglakad ang senadora papasok ng SC. Dumating din ang ina ni Poe na si Susan Roses. Sa simula ng oral arguments, muling iginiit ng abogado ni Poe na si Attorney Alex Poblador na natural-born Filipino ang senadora. Naabot din daw niya ang minimum 10-year residency requirement para sa mga tatakbo sa pagkapangulo. Alas 3 ng hapon nang umalis ng Supreme Court si Poe para raw dumalo ng sesyon sa Senado. Tiyempo namang ang nagtatanong ay si Senior Associate Justice Antonio Carpio na kumontra sa hininging TRO ni Poe. At isa rin sa tatlong maestradong nagsabing hindi natural-born citizen ng senadora nang bumoto sa Senate Electoral Tribunal. Hindi nag-inhibit sina Justices Carpio at Teresita Leonardo de Castro. Si Associate Justice Arturo Brillo naman naka-sick leave kaya hindi nakadalo sa oral arguments. Ayoko na magkomento ukol dyan. Prerogatiba nila yan. Basta kami po ay nagdarasal para sa pagiging patas ng lahat. Giit naman ni Associate Justice De Castro, hindi automatic na itinuturing na natural-born citizen ng isang foundling gaya ni Poe. Magkakaroon lang daw ng citizenship ang isang foundling kung inampo na. Tanong ni Associate Justice Mariano del Castillo, ano raw ba ang dahilan bakit isinuko ni Poe ang kanyang Filipino citizenship noong 2001 at nagpa siyang maging Amerikano? 10 taon na raw siya noong naninirahan sa Amerika at pwede naman daw na manatili na lang siyang green card holder. Ang sagot ng abogado ni Poe, noong panahong yun daw pagkatapos ng 9/11 attacks, may pagdududa sa mga foreigner na tumatangging maging American citizen kaya nahihirapan silang humanap ng trabaho. Tanong pa ni Del Castillo, bakit daw gumamit pa rin si Poe ng US passport matapos niyang makakuha ng Philippine passport noong 2009? Sagot ni Poblador, dual citizen noon si Poe, kaya maaari niyang gamitin pareho. Yun lang daw, mas madaling bumiyahe kung US passport ang gamit. Hinimay rin ng mga maestrado ang residency ni Poe. Giit kasi ng senadora, May 24, 2005 siya nang magsimulang permanenteng manirahan sa Pilipinas. Pasok sa 10-year requirement. Taliwas ito sa inilagay niya sa kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador noong 2012 na 6 years and 6 months pa lang siyang naninirahan sa bansa. Kaya kung susumahin, kapos ng 6 na buwan sa residency requirement para makatakbo sa pagkapresidente. Questionable rin daw kung bakit 2010 pa nag-renounce ng kanyang US citizenship si Poe. Gayong sinasabi niyang 2005 pa siya nakatira sa Pilipinas. Sagot ng abogado ni Poe, dual citizen naman daw ang senadora ng panahon na yon, kaya lalabas na reacquired na rin niya ang kanyang Filipino citizenship. We subjected ourselves to this process precisely because we respect the law and the legal process. Whatever the decision will be, we are ready to accept it. On the other hand, we remain optimistic and we are truthful in our statements. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.